Inaasahan ang mas pinaigting na operasyon ng Independent Commission for Infrastructure na nag-imbestiga sa anomalya sa flood control projects. Ito ay kasunod ng pagtatalaga ng bago nitong miyembro, si Kenneth Pasyente, sa sentro ng balita. Nadagdagan pa ang bumubuo sa Independent Commission for Infrastructure o ICI na mag-iimbestiga sa maanumalyang flood control projects. Matapos italaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang Executive Director ng komisyon, si dating Supreme Court Spokesperson Attorney Brian Keith Osaka. Ang naturang posisyon ay may ranggo na Undersecretary. Batay sa EO 94 na nagtatakda ng pagbuo ng ICI, pangungunahan ng Executive Director ang Secretariat na magbibigay ng technical at administrative support sa komisyon. Sa ilalim ng pamumuno at supervision ng Chairperson, ang Executive Director ang siyang magpapatupad at mangangasiwa sa mga polisiya at desisyon ng ICI at mamamahala sa araw-araw na operasyon nito. Bukod sa pagiging tagapagsalita ng SC, nagsilbi rin si Osaka bilang Commissioner ng Governance Commission for GOCCs. Makakasama ni Osaka sa trabaho si ICI Chairperson Andres Reyes Jr., dating DPWH Secretary Rogelio Singson, SGV Country Managing Partner Rosana Fajardo at Baguio City Mayor Benjamin Magalong na tumatayong Special Advisor at tagapag-imbestiga ng komisyon. Samantala muli namang tiniyak ng Malacanang ang pagiging independent at patas ng ICI sa harap ng ipinupukol na isyu rito na masyado umano itong umaasa sa ibang ahensya ng gobyerno. Kahit paan niya kumuha ng records at mga dokumento ang ICI sa mga ahensya, hindi nito makokompromiso ang independence ng komisyon. Ang pagiging independent ng isang investigating body ay makikita kung ito ba ay impartial. Walang kinikilingan, walang kinakampihan, walang tinatanggap na suhol o napapamalitang tumanggap ng suhol para ipagtanggol ang nasasabing sangkot. Ang ICI ay isang independent commission, mag-iimbestiga, at saan ba sila kukuha ng mga impormasyon? Sa lahat na maaari nilang pagkakuhanan. You just cannot get evidence out of thin air. Iginiit naman ng Malacanang ang kahalagahan ng buong kooperasyon mula sa mga posibleng testigo na sangkot sa kontrobersiya ng flood control projects. Dapat anyang isiwalat ng mga ito ang lahat ng kanilang nalalaman at ibalik ang pera na nakamkam dahil sa katiwalian. Kapag sinabi po natin na sasalang dito, sila po ay kinakailangang magsalita, magsabi ng katotohanan. Buong katotohanan. Tell all, kumbaga. Kapag sinabi nilang tell all, ibig sabihin pati yung liabilities nila ay dapat na maisiwalat. Sa ngayon, itinuturing na bilang mga protected witness ng Department of Justice ang mga dating opisyal ng DPWH Bulacan 1st District na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza, gayon din ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Nilinaw naman ng DOJ na mayroon pang parameters na kailangang mahanap para maituring sila bilang state witness. We will be needing their cooperation and we will be needing more time for them to be able to gather different documents that are important to us. Kasi dyan talaga nakasalalay ang ebidensya na hinaharap. Hindi lang to kwento, pero mayroong mga notes, ledgers at lahat ng kasama na maaari magturo sa mga taong may pananagutan sa kinabukasan, sa mga darating na araw. Yung state witness status kasi, we're very careful about that. It takes a lot of doing to declare a person as a state witness because you're freeing them completely from criminal liability. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.